Mabuhay mga masugid naming tagapanood. Ngayong ika-24 ng Setyembre taong 2021 ay tatalakayin natin ang West Philippine Sea. Ang desisyong nagbigay karapatan sa Pilipinas sa kanyang teritoryo sa West Philippine Sea at ang kahalagahan nito sa ating bansa, ekonomiya at kalikasan. Nagagalak akong makasama ngayon ang correspondent na si Ginoong Nathan Rafael Reyes. Siya ay nasa Thailand ngayon upang ibahagi ang kanyang nakalap na impormasyon tungkol sa ating paksa na West Philippine Sea. Makakasama din natin ngayon ang Direktor ng Bureau of Fisheries na si Ginang Nola Estel Serrano. Magandang araw, Nathan! Para sa ating mga taga-subaybay, maaari mo bang ilahad kung ano ang West Philippine Sea at ano ang pumapaloob dito? Magandang umaga sa iyo, Alma. Para sa una mong katanungan, ang West Philippine Sea ay anyong tubig, karagatan o mga isla sa may kanlurang bahagi ng Pilipinas o sa may silangang bahagi ng Dagat Timog China o South China Sea. Ang West Philippine Sea ay hindi nangangahulugan na sinasaklaw nito ang buong South China Sea. Bagkus, ito ay tumutukoy lamang sa teritoryo ng Pilipinas na nakapaloob sa Presidential Decree No. 1599 noong 1978 sa pamumuno ni Pangulong Marcos. Ayon sa Presidential Decree na ito, ang Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ay sumusuklaw ng distansyang 200 o 200 nautical miles mula sa baseline ng archipelago ng Pilipinas. Ito ay pinagtibay sa Administrative Order o Kautosang Pampagasiwaan No. 29 noong panahon ni Pangulong Benigno Aquino na nakapaloob dito ang Luzon Sea, mga tubig na pumapalibot katabi ang Kalayaan Island Group at Bajo Masinloc o kilalang Scarborough Shoal. Ibig sabihin ay halos 4 na dekada na palang kinikilala ng ating pamahalaan ang West Philippine Sea na ating pagmamay-ari. Ngunit bakit ito nagiging mainit na usapin sa nakaraang ilang taon at sa kasalukuyan, Nathan? Tama ka, Alma. Maliban sa ilang taong kasaysayan nating pangingisda, paglalayag, pamumuhay sa mga isla at pagmamay-ari sa West Philippine Sea, mahigit 4 na dekada na atin itong ipinaglalaban sa pambansang entablado. Nakakalungkot lamang isipin na kahit iginawad na sa atin ng Permanent Court of Arbitration noong 12 ng Hulyo taong 2016 ang karapatan sa West Philippine Sea. Ito ay hindi pinaniniwalaan ng bansang China. Bagkus, inaangkin ng China na ang West Philippine Sea ay kasama daw sa 9-dash line ng South China Sea na pagmamay-ari nila. Kaya ngayon, maraming katutubong Pilipino ang natatakot, nangangamba at nanganganib na mangisda sa karagatan ng West Philippine Sea. Mayroon naman palang batayan ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Para po sa ating mga tagapanood, ang Permanent Court of Arbitration ay isang samahan matatagpuan sa Hague, Netherlands. Hindi ito isang korte, ngunit nagbibigay ito ng mga serbisyo upang malutas ang mga hindi pagkakasundo ng mga bansang kasapi ng samahan na may kinalalaman sa teritoryo, usaping pandagat, soberanya, karapatang pantao, pang-international
na pamumuhunan at pang-internasyonal at panrehiyong kalakalan. Isang halimbawa ng samahan na kinabibilangan ng Pilipinas na sumang-ayon pabor sa paggagawad ng West Philippine Sea sa ating bansa ay ang UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Salamat, Ginoong Reyes. Malugod naman natin hingan ng kaalaman si Ginang Nola Estel Serrano, ang Director ng Bureau of Fisheries. Hindi man natin siya makakasama ng live, nagpadala na po siya ng mensahe at mga kasagutan sa ating panayam. Binibining Serrano, ano naman po ang kahalagahan kung bakit kailangang patatagin ng Pilipinas ang pagmamay-ari sa West Philippine Sea? Magandang araw, Alma, at sa mga taga-subaybay ng 24/7 Balitang Tapat. Maliban sa pagpapalawak ng ating teritoryong pandagat at pagpapatatag ng soberanya ng Pilipinas, ang West Philippine Sea ay may malaking maitutulong sa pambansang ekonomiya. Maraming likas yaman ang matatagpuan dito. Sinasabing ang makukuhang mga isda sa West Philippine Sea ay kumakatawan sa 10% ng supply ng isda sa buong mundo. Tinataya ding may 100 bilyong bariles ng langis at 100 trilyong cubic feet ng natural gas ang matatagpuan dito. Kaya nga, kung mayroon tayong matibay na pag-angkin sa West Philippine Sea at sapat na pamamaraan upang maayos na magamit ang mga likas na yamang ito, uunlad ang Pilipinas at mabibigyan ng pag-asa ang mga naghihirap sa ating bansa. Napakaganda ng ibinahagi sa atin ni Binibini Serrano. Nabibigyan ang mga Pilipino ng pag-asa sa problema nating pang-ekonomiya. Sa ating mga tagapanood, makikita niyo ang ibinahagi sa atin ni Ginong Reyes at Binibining Serrano sa Wikipedia at latala ni Ginoong JC Punong Bayan noong Agosto 29, 2019 na may pamagat na Just How Valuable is the West Philippine Sea. Ginoong Reyes, mayroon ka ba panghuling mensahe sa ating mga tagapanood? Oo, Alma. Nais kong ipabatid sa ating mga kababayan na atin sanang patibayin ang ating pagmamay-ari sa West Philippine Sea. At gusto ko din iparating sa bansang China na sana'y igalang nila ang international na decision ng at paggawad ng UNCLOS at Permanent Court of Arbitration sa Pilipinas ng West Philippine Sea. Maraming salamat, Ginoong Reyes, Binibining Serrano, at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Sana ay marami tayong natutunan sa araw na ito tungkol sa West Philippine Sea. Sa muli, ako ang inyong tagapagbalita, Alma Satlala. Paalam!